Salamat at ang aking kwento na ang iyong napili ngayon. Napakasaya ko po dahil may kukuwento ko na ang aking karanasan dito sa bayan ng Iloilo, kung saan ako lumaki at nagkaisip. Ako po si Eduardo, o kung tawagin nila ay Ed. 50 anyos na po ako sa ngayon at magsasaka sa aming munting lupain. May pamilya at anak na po ako at may payak na pamumuhay dito sa gitna ng bukid. May naging kaibigan ng tatay at nanay ko na mga dayo sa amin. At sabi nila, matagal na daw nilang pag-aari ang lupain sa Borol, malapit sa aming sinasaka. Umalis lang daw ang mga ito dahil may inaasikaso sa malayong lugar. May pagtataka man kami, pero wala naman kaming magawa dahil abala din naman kami sa aming pagsasaka at may kalayuan din naman ito sa aming bahay. Kaya hindi namin natatanaw kung ano man ang ginagawa ng aming dayuhang kapitbahay. Dahil malapit sa kanila ang aming maisan at palayan, lagi silang natatanaw ng itay. Sa araw-araw na pagmamatsyag na itay, nabuo sa isipan nito, nakakaiba ang nakatira sa mahiwagang bahay. Pag kinakausap daw kasi ito ng itay, ang laging sinasabi sa kanya ay tagaroon naman talaga sila at kanila ang lupain. Kaya lang umalis nga sila pansamantala at may inaasikaso sa malayong lugar. Natatawa na lamang ang itay pag sinasabi nila iyon. Dahil nga ang buong angka ng itay ay tagaroon at doon lumaki ang itay sa lugar na iyon. Ayaw namang parangkay ng itay ang mag-asawa dahil mabait naman ang itay at marunong makisama sa mga dayo sa aming lugar. Nagtataka man ang itay dahil mukha namang may kaya sa buhay ang mga ito at parang hindi naman magsasaka ang kanilang pananamit. Pero wala nang magagawa ang itay kundi magtaka na lang dahil hindi naman namin lupa iyon. At ano ba ang pakialam namin? Bastang sinasabi lang ng itay sa akin at sa inay ay nagtataka lang siya dahil nagkaroon agad ng isang bahay na hindi na malaya ng itay. Kailan ba yun ginawa? Ikaw, Ed, hindi ka ba nagtataka? Dito ka rin lumaki at ang parte ng Borol na iyon ay lagi mong natatanong, hindi ba? At wala namang bahay doon. Wala nang isilang ka. Baka naman hindi lang natin na malaya noong nagpagawa sila ng bahay, tay. Hayaan mo na sila. Mababait naman at wala na tayong pakialam pa sa kanila, itay. Sagot ko naman kay itay na nahalata akong aligaga lagi ito. Pagtungkol sa bahay sa Borol, ang topiko namin. Hindi naman kalakihan ang bahay nila, pero nakakapagtaka nga naman. At nakapagpatayo agad sila doon na parang ang bilis. Ang isa pang pinagtataka ng itay, buong akala niya, ang nagmamay-ari ng lupaing iyon ay hindi sila. Dahil nga doon lumaki ang itay at kilala niya ang may-ari ng lupa sa mga katabi namin. Ang niisipan ng itay, parang ang nagmay-ari ng lupang iyon ay gobyerno at hindi ang mag-asawa na may edad na rin kagaya niya. Dahil napakalayo din naman bago mapalapit ang itay sa lupain nila. Dahil mataas at borol na nga. At hindi naman tanaw mula sa bahay namin dahil mababa ang pwesto ng aming kubo. Inisip na lang ng inay na baka nga nagawa ang bahay nung busy sila sa taniman ng mais at palayan. Tumataas kasi ang maisan namin lampas tao at hindi namin tanaw ang kabilang ibayo. Ang mga inuupahan naman ng itay
ay abala na rin sa pagtatanim at pag-aani ng mais at palay noon. Mga kamag-anak din namin ang ilan sa kanila at abala na rin sila sa pagtatrabaho sa maisan. Halos sa ganong buhay na kami nasanay. Mahirap ang buhay pero kailangang lumaban. May malawak din kasi kaming palayan at hindi inayo ng aming pag-aari. Nagabayan ng may-ari ng lupain at binhi. Ganon ang aming pamumuhay. Kaya pag-aani na ang lahat ng aming pananim, tanaw na namin ang kabilang ibayo. Doon muli kami magtataka at nag-iisip na naman kami ng itay na paano nagkabahay doon. Pag nagtaasan na muli ang aming maisan, hindi na muli namin sila natatanaw at tuloy lang kami sa aming gawain. Limot na naman namin ang tungkol sa mag-asawang dayo. Nagagalit naman ang inay sa itay pag lagi niyang nababanggit ang bahay sa bundok. Hayaan mo na kasi, Lando. Ano ba ang pakialam natin doon? Baka nga naman kanila yung lupain. Sino ba naman ang maglalakas loob na magbahay sa lugar na iyon kung hindi iyon kanila? Unang-una, malayo sa kabayanan. At kung sila man ang may-ari, wala na tayong pakialam. Saad naman ng inay. Ano na nga tayo? Wala nga tayong pakialam. Ang aking pinagtataka, sa tanda ko na ba namang ito? Ngayon ko lang sila nakita sa lugar na iyon. At paano sila tumatagal sa lugar na iyon? Gayong napakalayo sa bayan. Kung tayo nga, na nasa babang pwesto, hirapan makalabas ng bayan. Sila pa kaya na napakalayo ng bahay nila at mahirap ang daan. Medyo nag-isip tuloy ako dahil malapit sila sa kinukunan natin ng inumin. Sana naman ay hindi sila marumi dahil doon tayo kumukuha ng inumin araw-araw. Saad ba ng itay? Oras na matanaw ng itay ang bahay, ganyan na sila ng inay. Nagtatalo at magkaiba ang kanilang opinyon. Laging nag-aaway. Sanay na ako at minsan natatawa na lang ako sa mga magulang ko. Dahil sa tatlo kaming magkakapatid at sulong lalaki ako lang ang kasama ng itay at inay sa lugar na yon. Medyo ako ay napaisip na rin kung saan nga ba nagmumula ang mga mag-asawang dayo. Ang dalawa ko kasing kapatid na babae ay dinala ng kanilang pangasawa sa ibang lugar. Maganda na ang kanilang katayuan sa buhay at masaya na ang inay at itay dahil mababait ang aking mga bayaw. Ako naman maaga ring nakapag-asawa. Nagkakabilang barangay lang at kababata ko. Pamilyado na rin ako at may anak na rin dahil ako lang ang lalaking anak. Kaya ako ang naiwan kasama ng itay at inay doon sa bukid. Kaya ako man ay nagtataka din dahil doon na rin ako tumanda sa lupain namin. At bakit nga ba bigla na lang nagkaroon ng bahay sa parte ng kabundukan na iyon? Kaya ako namang gumaya sa itay na laging aligaga at takang-taka sa mag-asawa. Basta ako nagmamasid lang, basta ba mababait sila at hindi nananakit, ay walang problema sa akin. Saka matatanda na rin sila. Ano ba naman ang makakaya pa nilang gawin? Baka mamaya mapagkamalan kaming pakialamero at masamang tao. Kaya lagi kong pinakausapan ng itay na iwasang magkwento sa ibang tao. Mula sa aming bahay ay hindi nga namin tanaw ang bahay ng mga dayuhan. Kung tawagin nga ng itay ay dayo. Kaya hindi namin alam ang mga pagbabago sa naturang bahay. Magugulat na lang kami pag kami napapalapit na parang may nabago na naman. Pero bakit ganon? Bawat punta namin at iigib kami ng inumin sa bukal, ay natatanaw namin na para bang mas lalong gumaganda ang bahay nila at makabago ang disenyo. Nagbero tuloy ang itay na baka daw mga engkanto ang mga nakatira doon.
o kaya ay alien. Malay ba natin? Aba, mataas ang kanilang lugar. Pwedeng babaan ng UFO. At baka may portal sa loob ng bahay. Daan ng mga elemento. Ayan ka na naman itay. Dumali ka na naman ng ganyang biro. Basta wag kang magkukwento sa iba. Lalo na sa mga inupahan mo sa palayan. Nako, mga dayo din ang mga yon. Pag mamaya, pag nakawan pa nilang mag-asawa, kawawa naman. Ay basta anak, mag-ingat ka rin. Talagang masama ang kutob ko sa nakatera sa bahay na yan sa Borol. Pwede ring aswang ang mga yon. Tinatawanan ko lang ang itay at sinabi kong uso pa ba iyon sa lugar namin. Gayong alam ko sa kabilang dago ay may piggery at poultry na at mayayaman ang may-ari. At karamihan pa ay politiko ang mga negosyante. Kaya alam namin ang mga nangyayari sa mga nakapalibot sa aming lupain. Pero hindi ako nagtataka sa opinyon ng itay. Kasi doon na nga naman siya ipinanganak at doon na rin tumanda. Napapatingin nga ako sa bahay na mahiwaga. Pag ako'y umiigib ng inumin sa bukal, para bang kay ganda ng bahay nila. Nakaramdam tuloy ako ng inggit at sa isip ko, buti pa sila, may kaya sa buhay. Ang bahay kasi namin ay kawayan lamang, pero malaki ang bahay namin. Dahil magaling ang itay gumawa at kilala ring karpentero ang itay sa lugar namin. Kaya maraming inggit sa style ng aming kubo. Matibay ito kahit kawayan ang dingding. At ang aming haligi ang magagandang klase ng puno sa kabundukan. Kaya hanga ang mga nakakakita sa kubo namin. At marami tuloy ang nagpapagawa sa itay ng kagaya sa bahay namin. Pag maliliit pa ang tanim ng aming mais at palay, inaarkila nila ang itay sa kabilang barangay para gumawa ng kubo. Kaya naman kilala na rin kami sa kabilang barangay. Magaling din ang kamay sa pagtatanim ng mais at mga gulay ang inay. Doon nga kami kumikita ng malaki. Pinupunta na kami ng mga mamimili ng mais at kamoteng kahoy, pati saging, galing pa sa kabilang bayan. Malaki-laki rin naman ang napepera namin, sapat sa aming gastusin. Ang mahalaga hindi kami nagigipit noon. Kilala kasi ang magulang ko sa lugar namin na may magagandang taniman ng palay at mais. Masasabi kong swerte na rin kami kumpara sa aming mga kabarangay na walang mga sariling lupa. Oo nga at mahirap lang kami at taga-bundok. Ika nga ng mga taga-bayan. Kami daw ay mga dukha lamang. Tanggap naman namin na ganawan ang tingin nila sa amin. Ang mahalaga wala kaming inargabyadong tao. Sabi nga ng itay, pinalaki siya ng lolo na kahit taga-bundok sila, kahit kailan, hindi sila nagnakaw ng makakain. At may naiwan naman sa kanya ang lolo na kahit di kalakihan na lupain, ang mahalaga ay meron kaming pag-aari. Subalit ayos lang yon kung yon ang tingin nila sa amin. Ang mahalaga nakakaraos at wala kaming ginagawang masama sa kapwa namin para mabuhay. Pero ang napapansin ko lang sa itay sa araw-araw naming magkausap, talagang hindi siya makakapayag na hindi niya malaman kung anong klaseng tao ba talaga ang nakatira sa bahay na iyon sa nasabing bundok. Nagtatalo na nga ang dalawa ng inay at sinasabi ng inay, nilubaya na ang mag-asawa na tumutok na lang sila sa kanilang pananim. Pero ang itay ay mapilit at para sa kanya, kakaiba ang mga taong iyon. Nakakausap man niya minsan ang mag-asawa, pero hindi siya kumbinsido sa sinabi ng mga ito. Kaya sabi ng itay, makikipagkaibigan siya, lalo na doon sa lalaking halos kaedad lang niya. At baka daw may matutunan siya, lalo na sa pagtatanim ng balay.
at kung paano dadami ang bunga ng aming mga tanim na palay. Sinabi ko sa itay na ayos lang naman iyan. Dapat talaga lagi kaming nakikipagkaibigan kahit pa sa hindi namin kakilala. Parte na ng buhay namin yung bilang magsasaka at kailangan naming matutunang makipagkapwa-tao kahit padayo ang mga ito sa lugar namin. Alam mo ba, Ed? Napalapit ako kahapon sa bahay ng mga dayo. Ang bango-bango ng niluluto nila. Parang nagkatay sila ng baboy o kambing. Kakainggit. Dahil yung kambing natin hindi natin pwedeng karnehin. Dahil inaasahan natin ang pera na pambili ng abono sa mga gulayan ng nanay mo. Ang iniisip ko lang, ano kaya sila namamalengke? Samantalang ilang oras ang lakaran bago tayo makarating sa highway. Ang galing talaga nila. Para talagang may kakaiba sa pamilyang iyon. Kwento ng itay sa akin at halata kong lalo itong nagka-interes sa mag-asawang dayo. Ayan ka na naman, itay. Pinagtitripan mo na naman sila. Baka naman may anak sila sa kabayanan at baka dinadalan lagi sila araw-araw. Tsaka itay, wala na tayong pakialam doon kung masarap man ang ulam nila. Basta tayo walang sakit, masaya na po ako. At saka itay, baka sa isang buwan ang mag-iina ko ay dadalhin ko na sa bayan. Doon muna sila sa biyanan ko. Naawa na kasi ako sa anak ko, tay, at malapit na itong mag-aaral. Sinabi naman sa akin ng asawa ko na ayos lang. Kahit sa loob ng isang buwan, puntahan ko sila doon. Kailangan naming magsakripisyo, itay. Lumalaki na kasi ang anak ko. Naunawaan ko, anak. Kung may pera lang sana tayo, di sana nakabili na tayo ng lupain sa bayan. Para meron tayong matutuluyan doon. Gusto ko na rin maranasan man lang na manirahan sa kabayanan. Pero sa hirap ng buhay natin, malabong mangyari. Kahit na ipagbili pa natin itong kakarampot nating lupa na kasing laki lang ng panyo, hindi kakasya ang pambili ng bahay sa kabayanan. Napakalayo natin sa highway at wala pang presyo ang lupang ito. Napakalupit naman ang ating kapalaran, anak. Pero tama ka, Ed. Ang mahalaga, wala tayong sakit. Dumaan pa nga ang mga buwan at taon. At sa galing talagang makisama ng itay, naging kaibigan na niya ang lalaking nakatira sa mahiwagang bahay. At hindi na tinatawag ng itay na dayo ang mga ito. May pangalan daw ito na si Orson at ang asawa daw nito ay si Ada. Mabait daw ang mag-asawa at sinabi daw kay itay na may anak nga ang mag-asawa na nasa kabayanan. At iyon ang nagdadala ng pagkain sa kanila. At kanila nga daw ang lupain iyon at hindi pag-aari ng gobyerno. Ang inala nga ng itay ay napalitan ng magandang tingin sa mag-asawa. Dahil inaabutan daw siya ng mga abono at pananim. At sinabi pa daw sa kanya ng mag-asawa na kung ano man ang problema ay lumapit lang daw sa kanila. At matutulungan daw kami financial man o puhunan sa maisan. Naging matalik nga silang kaibigan ng itay, pati na rin ng inay. Nagsimula na ngang pumunta doon ng itay at laging kausap si Mang Orson. Halos hindi kasi nagpapanglayo ang kanilang edad. Kaya ako bilang anak, sino ba naman ako para tumanggi? Gusto ko lagi masaya ang magulang ko. Mahirap man kami. Ang mahalaga marunong kaming makipagkapwa-tao. At ang pagiging palakaibigan ng itay, namana ako rin sa kanya. Mula nga noon, nagpapalitan na sila ng ulam. At kahit pagulay lamang ang nadadala ng inay, tuwang-tuwa na daw si Aling Ada at si Mang Orson. Sarap na sarap daw ang mga ito sa luto ng inay. At papalitan naman ito ng mga sariwang prutas at karne. At lalo namang tuwang-tuwa ang itay.
Ako naman ay naging abala na rin sa aking pang-araw-araw na buhay. Kailangan ko magtrabaho para sa aking anak na malapit na mag-elementarya. At buwan-buwan lumalabas ako ng bayan. Nilalakad ko ng ilang oras ang highway para makarating ako sa sakay ng jeep papunta sa kabayanan. Tanggap ko ng hirap na sinasakripisyo naming mag-asawa. Alang-alang sa anak namin. Hindi ko pwedeng pabayaan ang aking mag-ina. Mahal na mahal ko kasi ang aking anak. At tuwang-tuwa ako pag mataas ang grado nito. At napakagaling ng magsulat. Para na akong tumama sa loto. Lalo na kung makikita ko na may mataas na grado ang anak ko. Kahit kinder pa lamang ito. Kasi hindi ako nakapag-aral ng maayos noon. Nakatapos lang ako ng elementarya. At ang mahalaga, marunong na akong magsulat at magbasa. Lagi kasi akong absentohan. At dahil lagi akong may sakit, hirapan akong maglakad ng malayo. Ang tatlo ko namang kapatid ay gayon din. At hindi rin naman importante iyon sa kanila. Dahil mga babae sila. At ang mahalaga, mabait ang mga napangasawa nila. At wala akong masasabi sa mga bayaw ko. Masisipag at hindi nila ginugutom ang mga kapatid ko. Hanggang sa isang araw, nagulat ako sa ikinikilos ng itay ko. Para bang may nililihim siya sa akin. At nahuhuli ko itong tulala. At parang isip na isip lagi. Parang may ayaw ipaalam sa akin. At malayo ang tingin nito. Laging nakatuon sa bundok sa bahay nila Mang Orson. Kaya napilitan kong kausapin ang itay ng kami lang dalawa. Sinabi ko na ayaw ko na may inililihim siya sa akin at sa inay. Dahil ako lang naman ang anak nilang kasama sa bahay. At gusto ko kako. Alam ko ang lahat ng nangyayari. Hanggang sa umamin na sa akin ang itay. Na meron siyang natuklasan sa mag-asawa na Mang Orson at Aling Ada. Napilitan kaming lumayo ni itay sa aming lupain. At naglakad kami palabas ng highway. Sa isang liblib na lugar, ipinagtapat sa akin ng itay ang kanyang natuklasan. At habang nagkukwento nga ang itay, nangingilabot ako. Sa edad kong iyon hindi ko sukat akalain na may ganon palang klaseng nilalang sa mundong ginagalawan namin. Anak, kailangan nating mag-ingat. At dapat walang makakaalam sa mga sasabihin ko sa'yo. Natatakot naman ako, itay, sa mga ikinikilos mo. Ano po ba yun? Hindi tawang mag-asawang Orson. Sa dente kong nakita ang kanilang paglabas sa kawalan. At nagulat sila nang makita ko silang mag-asawa. At may kasama pa silang ibang nilalang na lumalabas sa malaking salamin sa loob mismo ng kanilang bahay. Mistulang salamin, Ed, ang nasa gitna ng kanilang sala, na parang may maliwanag na bumabalot. At doon sila lumalabas, anak. Itay naman eh. Ayan ka na naman. Baka isipin ng mga tao, may sira ang ulo mo. Kaya sinasabi ko nga, anak, huwag na huwag malalaman ng ibang tao ito. Maging ang inay mo, walang alam. Ako'y kukuha sana ng abono na lagi ko namang ginagawa. Ako na ang kusang kumukuha sa kanilang kamalig. Nang bigla akong nakarinig ng kakaibang salita. Parang Espanyol, hindi ko mawari kung Latin ba. Kaya ako'y subilip sa loob ng bahay nila. Nakita ko nga na lumabas si Orson sa malaking salamin. Kasunod si Ada. At may tatlo pang kakaiba yung kasuotan na sumunod palabas sa kanila. Nag-uusap-usap sila na kakaiba ang kanilang pananalita. At sa gulat ko,
Natabig ko ang balde na nasa tabi ko at napalingon si Orson sa pwesto ko. Agad naglaho ang malaking salamin na may maliwanag na ibinubuga. Kinausap ako ng mag-asawa at inamin ang lahat na hindi nga sila tao. Ang tawag daw sa kanila ay taong engkanto o engkantao at matagal na daw sila sa lugar na iyon. Itay, hindi kaya dahil sa mga iniisip mo sa mag-asawa ay kung ano-ano na ang nakikita mo? Baka imahinasyon mo lang yan, Itay. Pakiusap po sa akin mo na lang muna ikwento ang mga ganyang bagay ha, Itay. Baka isipin ng mga tauhan mo sa maisan ay may sira ang ulo mo. Mukha ba akong sira ang ulo, anak? Ako'y dito na tumanda at wala naman talagang bahay sa taas na iyon. At ang lugar nila, tanda ko noong buhay pa ang lolo mo. Nakakarating kami sa taas na iyon. Pero walang katao-tao doon. Tumakbo ako, anak, at hindi na ako lumingon kay Orson. Mga halimaw sila, anak. Baka gawin nila tayong alipin. Itay, ako po muna ang mag-iimbestiga ha. Pakiusap, umiwas na muna kayo sa lugar na yon. Para na rin sa kapayapaan nating lahat. Dahil mabait naman ang mag-asawa sa amin ng inay. Alam kong hindi kumbinsido ang Itay sa sagot ko. At lumakad na ito papalayo na malalim ang iniisip. Napaawa naman ako sa Itay. May edad na rin kasi ito. At buong buhay niya sa bukid na umiikot ang kanyang araw-araw na buhay. Kaya sa aking palagay ng oras na yon, imahinasyon lang iyon ng Itay. Dumaan nga ang mga buwan. Nahalata ko na hindi na nagkukwento sa akin ng Itay. Maging ako ay kanyang iniiwasan na pagkwentuhan ng tungkol sa mag-asawa. Malaki ang pinagbago ng Itay. Lagi itong wala sa bahay at gabi na akong umuwi. Naglalagi daw ito sa kamag-anak namin sa kabilang barangay. Hanggang kausapin na ako ng inay. Dahil nahahalata na niya laging tahimik ang Itay. At parang may problema. Ed, may nabanggit ba sa iyo ang Itay mo? May problema daw ba siya? Malaki ang kanyang pinagbago nitong nakaraan na. Baka may sakit yan at inililihim sa atin. Tanungin mo at para malaman ng mga kapatid mo kung ano ang problema. Hindi ko malaman ang gagawin ng mga oras na yon. Ayaw ko kasi maglihim sa inay ko. Kaya wala na akong nagawa kundi ang magtapat sa inay. Ako man po, Nay, ay nag-aalala sa Itay. May nabanggit kasi ang Itay nitong nakaraan na may natuklasan daw siya sa mag-asawa na nakatira sa bundok, Nay. Buong akala ko, Inay, kaibigan niyo na sila at ayos na ang lahat. Ang sabi ng Itay, hindi daw po mga tao ang mga ito at may portal daw iday umano sa loob ng bahay. Inay, nag-aalala na ako sa Itay. Baka mamaya nasisiraan na ito ng ulo at kung ano ang gawin sa mag-asawa. Diyos ko, Ed, mabait ang mag-asawa at tao sila para sa akin. Ano ba ang portal, ha? Yung Itay mo, nag-aalala ako sa kanya, anak. Baka naman may sakit na ang Itay mo. Manmanan mo ang bawat kilos niya. Ha? Ed, walang ibang tutulong sa Itay mo kundi tayo. Huwag mong babanggitin sa mga ate mo ang nangyayari sa Itay mo, ha? Mag-aalala ang mga yon. Mabuti tahimik silang namumuhay. Gugulo lamang dahil sa ganyang uri ng problema ng Itay nyo. Tawang mag-asawa, Ed, kagaya natin. Yan ang pakaramdam ko at mababait sila. Hindi sila mga engkanto tulad ng sinasabi ng tatay mo. Nakakahiya naman. Naisip ko na lang na dahil umiidad na ang Itay, nagkakaroon na siguro ito ng problema sa kanyang imahinasyon.
Naririnig ko sa mga matatanda dito sa barangay namin na pag daw tinamaan ng Alzheimer disease ang isang tao na may edad na, ay marami ng nakakatahang imahinasyon sa kanyang utak. At marami din itong mga bagay na nakakalimutan. At yun na lang ang iniisip namin. Mula nga noong araw na yon, lagi na akong nakabantay sa itay. Bawat kilos niya binabantayan ko. Natuto na akong sundan siya, lalo na pag nag-iigib ng tubig sa bukal. Doon ko nakikita na nag-iiba na ang kilos niya. Oras na mapapalapit na siya sa bahay ng mag-asawang Mang Orson. Nakikita ko pag papalapit na ang mag-asawa kay Tay. Bigla na lang umiiwas ito. Mula nga noon nagbago na ang itay. Kaya ang inay naman, inapilitang kausapin ng mag-asawa. At humingi ng payo kung ano ang dapat naming gawin sa itay. Pinatawag din ako ng inay at pareho kaming kinausap ng mag-asawa. Napakabait nila at hindi mo iisipin na masamang tao sila. Huwag kayong mag-alala. Malawak ang aming pang-unawa ni Ada. Marami na kaming nakaharap na kagaya ni Lando. At tama kahit. Baka nga may Alzheimer disease na ang itay mo. Sakit talaga iyon ng may edad na. Kami man ay magkakasakit din ng ganoon. Mabait at mahinahong saad ni Mang Orson. At hindi ko man lang sila nakitaan nang hinanakit sa itay. Naawa pa nga sila sa itay. Dahil gano'n na daw pala ang iniisip sa kanilang mag-asawa. At sinabi ng mag-asawa na dahil siguro sa kanilang pamumuhay ay nag-iisip ng masama ang itay sa kanila. Pero bakit gano'n sa aking palagay? Nararamdaman ko na may kakaiba nga sa mag-asawa. Pinipilit kong baguhin ang aking iniisip dahil para na rin akong gumagaya sa itay. Pagkaharap ko ang mag-asawa, para bang napakabait nila. Ang kanilang pananalita ay kakaiba. Malalim silang magsalita. At ang nararamdaman ko mula sa kanila ay para bang hindi sila kagaya nating tao. At baka iyon nga ang nararamdaman ng itay. Inisip ko rin kasi na hindi pa naman katandaan ng itay para magkasakit ng Alzheimer disease. Maging ang inay ay bata pa rin naman. At hindi pa sasabihin magkasakit agad sila. Kahit pa sabihin na senior citizen na sila. Hindi naman sila nagkakasakit ng malala dahil nga puro gulay ang kinakain namin. At maingat sa katawan ang itay at inay ko. Humingi ako ng paumanhin kay Mang Orson at kay Aling Ada. At sinabi ko na sana pagpasyensyahan na lang nila ang aking itay. Pero may mga sinasabi sa akin ng mag-asawa na pinagtatakan ko at maging ako ay parang nagduda na rin sa kanila. Alagaan mo ang iyong ama maging maunawain ka sa kanya. Siguro napapagod na ang katawan ng itay mo sa kanyang buhay dito sa bukid. Paminsan-minsan, ipasyal mo sa kabayanan ang iyong magulang. Kung pinansyal ang problema, magsabi ka man lang, Ed. Hindi ka mabigbigo at bigyan kita ng salapi. Saad ni Mang Orson sa akin. Nagulat ako sa kanyang tinuran. Para bang napakayaman nila kung mag-alok ng tulong. Nakakapagtaka nga naman, kaya siguro ang itay nagtataka na rin sa kanila. Nako, hindi na po Mang Orson. Hindi po kami sanay sa kabayanan. At ang itay pag nagtungo sa kanyang mga kamag-anak sa kabilang barangay, ay ayos na po doon. Salamat po Mang Orson ha. Pinalaki kaming magkakapatid na hindi pera ang sentro ng aming buhay. Kaya kahit ako'y inaalok ng mag-asawa ni Mang Orson, ng pera ay hindi ko ito tinatanggap. Hindi lang isang beses nila akong inaalok ng pera. At gustong gusto ko nang magtanong sa kanila na bakit ganon sila kayaman.
Gayong wala naman akong nakikitang hanap buhay nila, kundi simpleng hayupan lamang. Gusto ko ring itanong sa kanila na bakit parang mamahalin ang kanilang bahay at maging ang kanilang mga kagamitan. Nahihiya naman akong magsimula ng tanong at baka isipin nila kagaya ako ng itay ko na pinag-iisipan lang sila ng masama. Hindi na nga bumalik ang pagkakaibigan nila ng itay ko. Ang itay ay halata kong umiiwas at lagi itong busy sa maisan at sa palaya namin. Ang kinakausap lang nito ay ang kanyang mga katulong sa pag-aani. Ang nangangapit bahay ito ay sa malayong dako ng barangay namin. At doon siya nakikipag-kaibigan sa kanyang mga kumpare na kaedad niya. Halatang halata na umiiwas ito sa mag-asawa na Mang Orson. Hanggang sa isang araw, habang ako ay nagbabantay ng aming palayan, napaidlip na ako sa aking ginawang kubo. Nagbabantay kasi ako ng mga ibong maya dahil inuubos nito ang mga nahihinog naming bunga ng palay. Napaidlip nga ako sa tindi na rin ng init ng araw at isang panaginip ang nangyari sa akin at hindi ko maunawaan kung bakit nangyari iyon. Sa buong buhay ko, noon lang ako nakakita na may mga kakaibang tao sa aking panaginip at hindi sila kagaya nating tao. Umasok ako sa isang maliwanag na parang salamin at may kasama nga akong ibang nilalang. Nang nawala ang liwanag, nakatanaw ako ng kakaibang lugar at hindi ito kagaya ng bukid namin. Kabundukan din pero ang paligid ay may kasama ako mga nilalang na malabo ang kanilang anyo. Pero gising na gising ang diwa ko at muli kong ibinalik ang aking paningin sa paligid. Nakita ko ang bahay na kagaya ng bahay ni Mang Orson at maging ang kulay nito ay iisa. Nakausap ko ang mga nilalang na nakapalibot sa akin pero ayaw nilang magsalita. Saan ba ako? Bakit nandito ang bahay ni Mang Orson? Sino ba kayo? Nananaginip ba ako o binabangungot ba ako? Gisingin mo na ako, Diyos ko. Kawawa naman ang anak ko. Ayoko pang mamatay. Pinipilit kong magising pero hindi ako makakibo at parang naninigas ang buo kong katawan. Muli akong pumikit at nagsimula na akong magdasal. Natatakot na ako kahit pa napakaganda ng lugar na iyon. Parang ang aking nauunawaan ay pinapakita sa akin ng mga nilalang na iyon ang kapaligirang tunay namang kay ganda. Iyon ang nahagip ng aking isipan. Pero bakit at sino ang mga iyon? Bakit nandoon ang bahay ni Mang Orson? Ano ba talaga ang ibig ipahiwatig sa akin? Ang pumasok pa sa isip ko na baka nga mga alien sila at balak akong gawing alipin. Hanggang sa nakaramdam ako ng antok at nakatulog muli ako. At malakas na tinig ang muli kong narinig. Nagulat ako at agad na bumangon. Hoy, Ed, mga ibang maya. Ang dami na namang nakaing palay. Kala ko naman nagbabantay ka. Dumayo ka lang pala dito para matulog. Baka wala na tayong aanihin yan. Ibulyaw ng inay at nagising na ako ng tuluyan. May dala ito ng pananghalian at halos hindi ko na nginuya ang pagkain sa tindi ng gutom ko. Ano bang nangyayari sa'yo ha, Ed? Aba, para kang hindi kumakain ng 5 araw ah. Inay, nananaginip ako. Parang may alien akong kasama.
Tapos dinala nila ako sa magandang lugar. Tapos nakita ko ang bahay ni Namang Orson at Aling Ada. Nagtaka ako, inay. Bakit nasa panaginip ko ang bahay nila? Ako'y tigilan mo, Ed. Iniiba mo lang ang kwento eh. Nung totoo, nadayo ka lang ng tulog dito sa kubo. Pag nadatnan ka ng ama mo, lagot ka na naman. Alam mo naman na laging mainit ang ulo nun ngayon. Malikod na ang aking ina at umalis na. At bumalik na muli ito sa aming bahay. Hindi siya naniwala sa tinuran ko. Naiwan akong nakatulala. Hindi ako makapaniwala sa aking panaginip. Dahil sa edad kong iyon, noon lang ako dinalaw ng ganong klaseng panaginip. Nakakaiba. Ang malaking katanungan sa aking isipan ay bakit nandoon sa panaginip ko ang bahay ni Mang Orson at Aling Ada. Pero masasayang lang ang aking oras at panahon kung titigil ang aking utak at iisipin na lang ang bagay na iyon. Kaya tumayo na ako at muli akong naglibot upang libuhin ang mga ibong maya. Pero habang nagtatrabaho ako at pinipilit kong kalimutan ang aking panaginip, muling bumabalik sa aking alaala ang magandang lugar na iyon. Nakaramdam ako sa aking paligid. Para bang iisa ang simoy ng hangin. Ang lugar ng aking panaginip at ang kabundukan ay parang iisa lamang. Napalingon ako sa bahay ni Namang Orson. At bakit parang ang pwesto ko ay parang iisa lamang at kagaya ito sa panaginip ko. Magkaiba lamang ang kapaligiran pero iisa lang ang aking nararamdaman. Napadako ako pabalik sa bahay namin at nangilabot ako. Ayaw ko ng ganong pagkaramdam sa lalaki kong tao. Natapos nga ang maghapon na maraming katanungan sa aking isipan. Alas 5 na ng hapon nang bumalik ako sa aming bahay. Nandoon na ang aking itay at ang akin namang inay ay nagluluto na ng hapunan. Halata akong maraming iniisip ang itay at naaawa ako sa kanya. Dahil kay paano nga kung may natuklasan siyang kakaiba sa bahay ni Namang Orson. At pilit kong inihahambing sa aking panaginip ang kwento ng itay. Pero iniisip ko din naman na hindi kaya ang dahilan ng panaginip ko ay dahil sa mga kwento ng itay. Nang gabing iyon ay maliwanag ang buwan. Ang itay ay nagkakape sa aming hagdanan. Tumabi ako at dahan-dahan ko itong kinausap. Kailangan ko kasing gawin iyon upang maging panatag ang kalooban nito. Mahirap kasi sa isang tao pag may iniindang problema at wala itong mapagkwentuhan. Alam ko namang hindi niya pwedeng ikwento sa kanyang mga kaibigan ang kanyang nakita at nasaksihan. At alam ko rin naman na sinasadya niyang manahimik na lang. Alam kong kahit sa aking ina ay nililihim niya ang kanyang lihim at sinasarili na lang niya ang kanyang nasaksihan. Kaya naman ako na ang unang nagtanong at nangungumusta sa kanya. Itay, kumusta? Ilang buwan na lang at anihan na ng palay natin. Medyo maganda ang ating palayan ngayon, tay. Dahil walang dumaan na kalamidad. Kaya malaki ang mapepera natin ngayon. Uli akong nagmanman, Ed. Ayan ka na naman, itay. Naana ng mga engkanto ang loob ng kanilang bahay, anak. Itay, baka magkasakit na kayo niyan. Kailan mo ba sila titigilan? Mababait naman si Namang Orson, ah. Baka mamaya, itay, may gagawin ka masama, ha? Matanda ka na, itay. Alam mo naman na masama yung ginagawa mo. Ed, sa palagay ko, ayaw lang ng inay mo ang nakakakita sa bahay nila. Ha? Ano, tay?
Paano mo naman nasabi, tay? Sinubukan kong magtanong sa mga kamag-anak natin kung may napupuna silang bahay na puti sa bundok. At ang sagot nila, wala daw silang nakikita. Imposible naman po, itay. Dahil mula sa ating palayan, tanaw po ang bahay ni na Umang Orson. Yan nga anak ang malaking palaisipan sa akin. Kaya pag naanay na tayo ng palay, ang mga kababata mo ay tanungin mo rin. Huwag kang magpapalata ha. Gawan mo ng kwento na bala-bala. Na parang may natatanaw ka na bahay na puti. Kunwari lang. Sa nangyaring pagkakwento ng itay sa akin, nagsimula na akong magduda kay Mang Orson. Idagdag pa ang aking panaginip. Nandoon ang bahay nila. At hindi ako maaaring magkamali. Ang bahay nila ay buhay na buhay sa panaginip ko. Lalo akong napaisip at naging interesado na rin sa bahay ni Mang Orson. Hayaan mo, itay. At ako man ay magmamanman din sa kanila. Pero wala kasi silang ginagawang masama sa atin, itay. Kaya sana maunawaan mo din. Sa anihan, itatanong ko sa mga pinsan ko kung natatanaw ang bahay. Huwag ka na pong mag-isip ng mga sama. Baka magkasakit kayo, tay. Hindi mo ko mauunawaan, Ed. Kasi hindi ikaw ang nakasaksi. Magkakasakit talaga ako dahil sa pag-iisip. Gulong-gulo din ang isip ko. Awang-awa ako sa itay. Kaya kabaliwan man, ako mismo ay nag-imbestiga sa bahay ni Mang Orson. Dahil mabait naman ito sa akin, pinapatulan ko na ang kanilang alok na tulong. Mag-iigib ako. Sadya akong lumalapit sa bahay nila at nakikipagkwentuhan kay Mang Orson. Alam mo, Ed, may gaganda pang palayan nyo at gulayan. Kumuha ka ng abono sa aking kamalig. Nagtataka ako sa tatay mo. Dati naman ko sana itong kumukuha. Bakit kaya hindi na ito bumalik? Kita mo ba ang palay nyo ngayon? Payat at maliliit ang bunga. Kumuha ka mamaya ha. Kahit ilang sako magdala ka. Ako ang naghalo ng mga abono dahil matagal na akong magsasaka. Kalkulado ko na ang timpla niyan. Uwi ka ni Mang Orson. Nawala naman akong maramdamang kakaiba sa kanya. Mabait talaga ito at hindi madamot. Sa aking palagay, magsasaka talaga ito. At ang kanyang aura ay para bang kay bait na tao. Pumasok agad sa isipan ko na nagkakamali ng panghusga ang itay ko. Mang Orson, huwag kang magagalit sa tanong ko ha. Bakit po magandang pamumuhay ninyo? Gayong wala po naman akong makita sa inyo na pinagkukunan ng kabuhayan. Ilan lang naman ang inyong hayop at munting gulayan lang naman ang inyong taniman. Tao po ba kayo? Ed, mahiwaga ang buhay ng mga nilalang ng ating kinikilalang Diyos o Bathala. Kami ay nagkataong maswerte sa aming mga anak na nasa syudad sila at magandang hanapbuhay. Kaya nasusuportahan nila kami ni Ada. Ang salapi ay baliwala lamang sa amin. Alisin ang pagdududa, Ed. Mapalad ka at matutulungan ko kayo ng itay mo. Alisin ka mo ng itay mo ang pagdududa upang maging kayo'y guminhawa ang buhay. Ni Mang Orson na kalmado lang kung magsalita. Napailing na lang ako at naniniwala akong may kakaiba sa mag-asawa. Umuwi ako sa bahay na buhat ng isang sakong abono at inuna kong lagyan ang gulayan ng inay. Hindi ko na binanggit pa sa inay at itay na ako man ay nakuha rin ng abono sa kamalig ni Mang Orson. Ang aking katwiran sa itay. Habang kami nag-uusap, mabait ang mag-asawa na Mang Orson. Sinisilip ko din ang kanilang sala at wala naman akong makitang kakaiba.
at sinasabi ko sa inay ko na kung ano man ang kanilang katauhan ay igalang na lang namin. Sa bagay anak, tama ka naman. Basta wag nila tayong sasaktan. Ako'y nagtaka naman sa iyo, Lando. Hindi ka naman inaano ni na Orson at Ada. Bakit ba ganyan ka? Tayo'y matatanda na baka kako kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan mo. Hayaan mo silang mabuhay ng payapa sa bundok. Unahin mo ang buhay natin para may maiwan naman tayo sa ating mga anak at apo. Uwi ka naman ng inay. Mabuti naman at naniwala nga ang itay sa amin ng inay. At naging payapa na ang isipan ng itay buhat noon. Hindi ko na sinabi sa inay at itay na lagi akong kumukuha ng abono sa kamalig ni Mang Orson. At naging malapit na nga ako sa mag-asawa mula noon. Pero dahil magsasaka ang itay, alam niya pag may abono ang palay at gulayan namin. Kaya nagtatanong ito at pilit akong pinapaamin. Anak, mag-iingat ka. Baka mamaya humingi ng kapalit ang mag-asawang yun ha. Itay, hindi na ako bata. Baka mabait sa akin ang mag-asawa. Huwag ka nang mag-isip ng masama. Abono lang yan at maganda ang mga timpla ni Mang Orson. At kung anong pataba sa lupang itong hinahalo. Maganda itay, kita mo naman. At sabi sa akin ng Mang Orson, bata pa lang siya ay marunong na siyang magtimpla ng abono. Magsasaka ang kanyang pinagmulang angkan. Kaya siguro may kaalaman ito sa paggawa ng abono. Bahala ka na, Ed. Tama ka, matanda ka na. At alam mo na ang tama at mali. May anak ka na kaya ingatan mo ang sarili mo ha. Dumating na nga ang araw ng anihan. At lahat ng kamag-anak namin ay hanga sa ganda ng palay namin at mga gulay. Abo, insan, kainamang ganda ng palay nyo ngayon ha. Walang panama sa palayan namin. Anong abono nyo ng tiyo ha? Pahingi naman ng tip. Alam mo naman, magkolahiyo na ako. Kailangan kong gumanda ang kita ngayon. Bigay ng mag-asawa sa bundok yung mga abono. Mga magsasaka din kagaya natin. Ayun yung bahay na yun oh. Mababait sila insan. Sabay turo ko sa bahay ni Mang Orson. Bahay ba? Malabo ba ang mata mo insan? Ano ka ba? Ayun oh. Sabay turo ko ulit sa bahay ni Mang Orson. Insan, ikay matagal ko nang kilala ha. Tayo'y hindi na lumaki. Ilang taon lang ang agwat ng edad ko sa iyo. Kailan naman nagkabahay dyan sa sari-sari Ed? Kakatawa ka talaga. Ang lugar na yun ay halos bangin at walang bahay ang makakaigi doon. Yung bukal doon ay alam ko na doon kayo nag-iigib, di ba? Pero bahay na inuulit mo pa, malabo. Ikay gutom na siguro. Tayo kumaan na. Tara na, kain na nga tayo insan. Nangilabot ako sa reaksyon ng pinsan ko. Mabuti na lang at hindi nito sineryoso ang sinabi ko. Joke lang insan, wala yung abono na yan. Binili ko din sa magsasaka sa kabilang barangay. Hay na insan. At wala naman akong pambili. Haya nang walang abono basta may ani na. Saad ang pinsan ko at kumain na kami at muling nag-ani ng palay. Ano yung haya Matapos ang aming pag-ani at malaki ang aming kinita ng itay. Kahit may kaba na ako at nakakaramdam ng takot. Nagsadya ako kina Mang Orson para magpasalamat man lang. At pinilit kong maging tapat sa kanila. Ayaw kong habang buhay tumatagal ay takot ang mararamdaman ko sa kanila. Pero hindi ko sukat akalain na alam nila ang laman ng isipan ko. Ed, wag ka na mahiya sa amin ng nanay ata mo. Babait ka at alam kong nagdududa ka na rin sa amin. Kagaya ng itay mo.
Ah, paano po niyo nalaman, Mang Orson? Kinakabahan kong tanong. Kaya pa utal-utal. Ed, matagal ko nang alam ang iniisip mo. Inihahanda ko lang ang sarili mo. At mukhang handa ka na ngayon. Mang Orson, natatakot na po ako. Uuwi na lang po ako. Salamat po at doble ang kinita namin ngayong anihan. Magpapasalamat lang po ako kaya nagsadya ako sa inyo ngayon. Ed, tama na ang iniisip mo. Hindi kami kagaya mo at tama ang itay mo. Lahat ng nakita niya ay tama. Pero hindi kami alien, kagaya ng iniisip mo. Diyos ko, Mang Orson. Kaya pala kami lang ang nakakakita sa inyo, sa bahay niyo. Ano po kayo, engkanto o maligno? Hala, ano kayo, Mang Orson? Kami ay engkantong tao. Sabi ng mga albularyo, yan ang tawag nila sa lahi namin. Kami ay mga uri ng elemento na kayang manirahan dito sa mundo niyo. Kami ay nag-aalaga ng portal namin dito sa kabundukan eh. Kwento nito. Kaya sana mananatiling sekreto ito. Simula ngayon, huwag mo nang babanggitin kahit kanino. Saan man ni Aling Ada na nasa likuran ko na pala. Halika sa loob, Ed. Huwag kang matakot. Hindi kita ginamita ng anumang hipnotismo. Alam kong malawak ang pangunawa mo kumpara sa ama mong sarado ang isipan. Halika, ipapakita ko sa iyo ang aming binabantayang portal. Pagpasok namin sa loob ng bahay nila, isang napakalaking salamin ang nasa gitna ng sala. Nakakasilaw ang liwanag nito at parang may tunog na umaagos na alon ng dagat. Pero wala namang tubig na lumalampas sa malaking salamin. At maya-maya ay may mga kagamitang dinukot sa loob si Aling Ada. Kita mo yan, Ed. Galing yan sa mundo namin sa kabilang dimensyon. Kami ang naglalabas at nagpapasok ng mga kagamitan ng aming mga kalahi. Kagaya nyo, kailangan din namin ang transportasyon. Kami ay mga simpleng mamamayan din, kagaya nyo, Ed. Magsasaka kami at may mga anak na namumuhay sa lungsod nyo. Nag-aral sa paaralan ng tao at mga negosyante na ngayon ang dalawa naming anak. Papaano po nangyari iyon? Totoo pala na may mga engkanto. Teka po, parang hindi ko maunawaan. Napahawak na lang ako sa ulo ko. Para kasi itong sumakit. Nahalata kong nag-aalala ang mag-asawa at lumapit sa akin si Aling Ada at hinawakan ng ulo ko. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Ang huli kong natatandaan ko, ang paghawak ni Aling Ada sa ulo ko at pagmulat ko ng mga mata ko. Nasa kwarto na ako ng bahay namin at ginigising ako ng itay dahil ang lakas daw ng aking ungol na para daw binabangungot ako. Yusing Ed, lagi kang ganyan paghapon. Natutulog, binabangungot ka. Kakain na tayo ng hapunan. Niluto na ng inay mo yung dala mong manok kanina. Galing ka palang bayan, hindi mo sinabi. Manok? Pagtataka ko. Abay oo, manok. Alam nga naman ibang tao ang may dala noon. Tatlo lang naman tayo dito. May grocery ka ding pinamili ha. Sana sa mag-ina mo na lang iyon ibinigay. Dahil sa kalituhan ng aking isipan, hindi na ako nagsalita pa. Alam kong kagagawan iyon ng mag-asawang taong engkanto. Pag nagsalita pa ako,
Baka kung ano lamang ang aking masabi. Basta alam ko na ang lahat. Sinadya ni Aling Ada na ilayo na ako sa bahay nila. Alam niyang hindi kaya ng aking isipan. Huwag kayong mag-alala, Aling Ada. Naunawaan ko po. Salamat po sa mga pinadala mo sa akin. Bulong ko na para bang may sumasagot sa aking isipan na, walang anuman, Ed. Mula noon, kailangan kong matutong balansehin ang aking isipan. May anak at asawa ako. Kailangan nila ako. Maliit pa ang anak ko nun. At pag nasira ang aking isip, paano naman sila? Pinilit kong huwag magpahalata sa inay at itay, maging sa aking dalawang kapatid. Iniiwasan naming ikwento ang tungkol sa bahay sa Borol. Ang sinabi ng pinsan ko na wala namang bahay sa Borol ay sapat na. Alam naming kami lang ng inay at itay ang nakakakita kina Mang Orson at pinag-aralan ko na ang lahat. Noong may taong engkanto at wala kaming magagawa. Dahil ang Diyos din na hindi nakikita ng tao ang lumalang sa kanila. Sinabihan ko na lang ang inay na kung ano man ang makikita niya sa aming lupain ay iwasang magkwento kahit kanino man. Kailangan naming ituloy ang buhay namin at wala namang ginagawang masama sa amin ang mag-asawang Mang Orson. Kaya wala kaming karapatang magreklamo. Bagkus, nakakatulong pa nga sila sa aming lupain. Ed, ako na ang nagdala ng abono. Napansin ko ang liit ng butil ng palay niyo. Ayan na, ilagay mo na agad bago maabutan ng itay mo. At salamat at naunawaan mo kami ng Nanay Ada mo. Tuloy lang ang buhay, Ed. Mabuti kang tao. Sobra akong nagulat dahil nasa likuran ko na pala si Mang Orson. At nagtaka ako, paano niya nadala ang 5 sakong abono? Talagang mahiwaga pero sa halip na maapektuhan ako, agad akong nagpasalamat sa kanya. Mang Orson, salamat ha. At pasensya ka na rin sa akin. Hayaan niyo. At masasanay din po ako sa sitwasyon natin. Napakalaking tulong po ng ginagawa niyong pagbibigay ng abono na may kakaibang timpla mula sa inyo. Talagang hanga ang mga kabarangay namin sa ganda ng resulta po. Tandaan mo, Ed, mahiwaga ang buhay natin. Lagi mong isipin na mabuti kaming nilalang. Sa ibang panig ng Pilipinas ay may ilang kagaya mo na nakasanayan na kaming makita at makasama sa kanilang bukid. Matay po ng iroa. Kaya maswerte kayo, Ed. Sige at may bisita kaming mga maharlikang kalahi namin. May pinatatanim sila sa amin dito sa kabundukan. Mga halamang gamot. Pag may sakit kayo, ako na ang bahala ha. Siguro nga ay masasabi kong ito ang nakatakda sa buhay namin ng magulang ko. Kumontra man kami ay baka kami pa ang mapahamak. Dumaan pa ang mga taon at may pangyayari sa buhay ng magulang ko na hindi ko kakayanin kung ako lang ang andon sa bundok. Inita ng araw noon at matanda na ang inay at itay at matitigas na ang ulo. Sinabi ko sa inay na wag nang magdalig ng gulay namin pagtarik ang araw. Pero matigas ang ulo ng inay. Nagkataon na nagdala ako ng gulay at bigas sa aking mag-ina sa kabayanan. At malayo ako sa aking mga magulang ng araw na yon. Habang nakasakay ako sa jeep, napalingon ako sa tabi ng kalye. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang Aling Ada, may itinuturo ito sa akin. Mahirap kumibo at gumanti ng sinyas kay Aling Ada. At iniisip ko, nag-aano ito sa kabayanan.
Mabuti na lang at naibigay ko na ang mga gulay at bigas sa aking magina. At nagbalak akong mamili ng gamit sa bukid ng mga oras na yon. Agad akong bumaba ng jeep at pinilit kong binalikan si Aling Ada. Ngunit nang mapadako ako sa isang waiting shed, isang bulong ang aking narinig. Huwag kang lalapit sa akin, Ed. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Bumalik ka na agad sa bukid dahil may nangyayari sa iyong ina. Nawalan ito ng malay. Tumaas ang kanyang presyon at ginagamot na ito ng aming kalahi. Dinala namin sa bahay ko. Huwag kang mabibigla. Patay na ang kalahati ng katawan ng iyong ina. Pero gagawa namin ng paraan. Magmadali kang bumalik sa bukid dahil ang ama mo ay naghahanap sa kagubatan. Galit na galit sa amin ni Orson. Sapat na ang aking narinig. At agad akong bumalik sa amin sa bukid. Halos takbuhin ko na ang papasok sa kagubatan. Nag-aalala ako sa itay ko. Baka pag-isipan ng masama si Namang Orson at manakit ito. Halos isang oras bago ako nakarating sa bahay namin. At ang itay, naabutan kong galit na galit. Ang inay mo, Ed, kinuha ng mga engkanto. Papatayin siya ni na Orson at Ada. Nawala ang katawan ng inay mo. Natanaw ko na natumba ito. At paglapit ko, wala na ang inay mo. Itay, huminahon ka. Hindi po siya sasaktan. Ginagamot po nila ang inay. Ikaw ang inaalala ko. Galit na galit naman po kayo. Wala pong ginagawang masama sa inyo si Namang Orson at Aling Ada. Bakit kayo ganyan? Pag may masamang nangyari sa inay mo, susunugin ko ang bahay nila. Mga demonyo sila anak, hindi sila tao. Hindi ko na mapigilan ang galit ng itay at nagpipilit itong puntahan ang bahay ni Namang Orson. Pero nagulat kami nang narinig ko ang boses ng inay. Orson, huwag kang ganyan. Ginamot nila ako. Kita mo ako ngayon? Mas malakas na ako kumpara sa kahapon. Namatay na ang kalahati ng katawan ko kanina. At may ipinainom si na Ada sa akin. Nakatas daw ng halaman. At agad akong gumaling. Demonyo si na Ada. Baka kung ano ang ginawa nila sa katawan mo. Baka mamaya, hindi ka nasisita. Ed, pagkaramdaman mo muna ang iyong ina. Ako'y nagdududa. Itay, magpahinga na muna tayo ha. Inay, ikaw po ay gayon din. Kumain na muna tayo ng tanghalian. At ako na ang bahala. Hindi po masamang nilalang si Namang Orson, itay. Mahirap ang paniwalaan pero yan ang katotohanan. At ako mismo ang magpapatunay. Nakita ko naman ang inay na ayos na nga ang pagkaramdam. At tama nga ang Aling Ada. Ginamot nila ang inay. Kaya kailangan kong magpasalamat sa mag-asawa. Nang hapon ding iyon, agad akong nagsadya sa bahay ni na Aling Ada. At nakangiti silang sinalubong ako. Ano ba naman ang katatakutan namin sa mag-asawang wala namang ginagawang masama sa mga tao? Kamusta ang inay mo, Ed? Unawain mo na lang ha. Ayaw kong gamitan siya ng kakaibang paraan para tanggapin kami. Ang gusto namin ni Orson ay matanggap niya kami bilang kaibigan. Hayaan mo at darating ang tamang panahon. Mauunawaan din niya kami. Agad akong humingi ng paumanhin sa mag-asawa. At kay bait talaga nila sa akin. Kahit hindi sila tao na kagaya ko, mas nakakaunawa pa sila kumpara sa itay ko. Siya nga pala, Ed. Padating na ang tagtuyot at ang lugar niyo ang mas maaapektuhan.
Ang tubig sa bukal ay ingatan nyo. Dahil oras na makita kayo ng mga tao na naigib, tiyak na dadagsain iyan ang buong kabarangay nyo. Kaya iwasan mo na may makakasunod sa inyo patungo sa bukal ha. Baka saktan ka nila. May nakikita akong guluhin. Mag-iingat kayo. Inaamin kong natakot ako sa tinura ni Aling Ada. Nakikita kasi niya ang hinaharap. Nangyari na noong bata pa ako ang tagtuyot. At hirap na hirap kami kung saan kukuha ng inumin. Wala pa ang bukal noon. At hindi pa kami nakakaabot sa lugar ni Namang Orson. Maging ang ilog noon ay natuyo. At nadayo pa kami noon sa kabilang bundok. Dahil may bukal din doon. Pero kulang ang tubig sa dami ng nag-iigib. Kaya nagtiis kami sa uhaw. At ang gulayan at taniman ng palay ay napatigil ang aming pagtatanim. Ngayon, hindi na namin mararanasan iyan. Dahil sa mag-asawang elemento na kaibigan namin. Pero paano namin matitiis ang mga kamag-anak namin at ilang kabarangay na mauuhaw? Inamin ko kay Aling Ada na mahirap ipagdamot ang tubig sa bukal. Kaya nakiusap ako nung baka magagawan nila pa ng paraan na mabigyan nila ng tubig ang mga kabarangay namin. Hayaan mo, Ed. At gagawa namin ng paraan. Alam kong mabuti kang tao, Ed. Nararamdaman ko ang pag-aalala mo. At huwag kang mag-alala tungkol doon. Tutulong kami. Ni Aling Ada. Sinabi pa ni Mang Orso na aabot pa ang isa pang anihan ng palay at pati mais bago dumating ang tagtuyot. At nabigla nga ako nang biglang yumabong ang aming palay at ang gulayan kay gaganda ng aming ani. Maraming nagtataka na mga kamag-anak namin. Bakit daw kakaiba ang laki ng butil ng palay namin? Pero hindi na nila pinansin pa ang aming napakagandang ani. Dahil sila rin naman ay makikinabang. Malaki ang kanilang kikitain. Matapos nga ang anihan, marami ang naitabi naming palay at may pera pa kaming naitabi. Hindi na kami magugutom hanggang matapos ang tagtuyot. Kaya lagi akong nagpapasalamat kina Mang Orson. Muli kong kinausap ang itay. Sinigurado kong maganda ang kondisyon nito. Nakiusap akong magpasalamat naman siya sa kanyang dating kaibigan na si Mang Orson. Itay, binalaan ako ng mag-asawa na Mang Orson. Aabot daw ng kalahating taon ng tagtuyot, kagaya noon. At handa silang tulungan tayo, itay. Hindi tayo mahihirapang maghanap ng tubig. May bukal tayo. At bibigyan daw nila ng isa pang bukal ang mga kabarangay natin. Hindi sila masama, itay. At hindi sila demonyo. Tulad ng sinasabi mo lagi. Itay, ako na ang nakikiusap sa'yo. Magbati na kayo ni Mang Orson. Huwag kang matakot sa kanila. Nakita ko na hindi ito nagsalita at nakatingin ito sa kawalan. Matagal ito bago nakasagot sa akin. Inakala ko na magagalit ito sa akin at pagagalitan na naman ako. Pero nagulat ako sa kanyang tinuran. Anak, hindi na galit at takot ang nararamdaman ko kina Orson. Nahihiya na ako. Kaya kung napansin mo, ilang buwan na akong tahimik. At wala na akong binabanggit pa sa iyo tungkol sa kanila. Hindi ako pinababayaan ni Orson, ilang beses akong muntikang mapahamak sa palayan at maisan. At lagi siyang nakabantay sa akin. Bakit, itay? Ano bang nangyari sa iyo sa palayan at maisan? Ang tigas ng ulo niyo ng inay. Sinabi ko na pagdarik ang araw,
Iwasan mo na magtungo sa palayan at gulayan. Tama ka anak, matigas nga ang ulo ko. Natuklaw ako ng kobra anak sa gitna ng palayan natin. At agad ako nahirapang huminga. Kagaya ng inay mo, ginamot nila ako at pagising ko. Nandito na ako sa bahay natin. Isang hapon naman, may mga hindi ko nakikitang nilalang ang nagbalak atikehin ang inahing baka natin. Nang isay na ito at akala ko'y patay na. At kitang kita ko anak, dumating si Orson. Natakot sa kanya ang mga nilalang na hindi ko nakikita. Nahahawi ang mga damo sa kanilang pagtagbo. Nakakapangilabot ang kanilang ungol anak. Si Orson, kumaway lang sa akin. At ang baka natin, uling na buhay. At iyang hiya ako sa kanya. Kita mo itay, alam mo ba na maswerte tayo kumpara sa ibang kabarangay natin? Dahil may mga kaibigan tayong hindi tao at mababait sa atin. Huwag kang mahiya sa kanila. Kaibigan mo si Mang Orson itay. Tiyak masaya ayon dahil ramdam nila na hindi ka natakot sa kanila. Dumaan nga ang tagtuyot at nalaman namin ang itay. May bukal daw ng natuklasan sina kapitan malapit sa ilog. At ang lakas daw ng bukal ng tubig. Kayang-kaya daw suplayan ang buong barangay namin. Nagkatinginan na lang kami ng itay at napangiti. Talagang tinupad ni Mang Orson ang kanilang pangako. Natutulungan ang mga kabarangay namin. Mahabang tagtuyot ang aming naranasan nun. At ang aming alagang mga hayop hindi nakaramdam ng uhaw. At napapansin ko laging nawawala ang itay. Lagi na itong nasa bahay ni Mang Orson at masayang nakikipagkwentuhan. Ang inay naman, hinahayaan ni Aling Ada na magpunla sa kanyang gulayan. At kahit tuyo ang lupa, nakakapagtaka na nakakapag-ani kami ng ilang gulay. At nakakapagbigay pa kami sa aming kabarangay. Walang kaalam-alam ang mga kapatid ko na namumuhay kami ng itay at inay sa bukid na may kasamang mga elemento. Pagdadalaw sila sa amin, nagtataka sila dahil hindi na kami kinakapos ng pinansyal. Pilit naming itinatago ang kakaibang nangyayari sa buhay namin bilang tao. Dumaan ang mga okasyon, masaya kaming nagsasalo-salo. Hindi na kami kagaya noon, nahirapan bago makaluto man lang ng pansit at isang putahe man lang. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit mahiwaga, hinayaan niya kaming mabuhay kasama ang mga nilalang na siya rin ang lumikha. Ilang taon pa ang nagdaan, alam ko at nabanggit na ni Mang Orson na hindi nila saklaw ang kakayahan ng aming Diyos. Tinapat niya ako na matanda ng aking ama't ina at nakatakda ng dalawa na kunin na ng lumikha sa amin. Malungkot at parang hindi ko kayang tanggapin. Wala naman akong madaingan dahil ang dalawa kong kapatid walang alam sa mga hiwaga sa amin sa bukid. Ayokong bigyan pa sila ng isipin. Kaya lahat, ako lang ang nagdala ng mga mabibigat na saloobin. Habang alam ko na ang lahat, lagi akong nakatitig sa aking inay at itay. Araw-araw akong lumuluha ng palihim. Tinatandaan ko ang kanilang mukha at bawat kilos nila, kailangan kita ko. Ang asawa ko, nararamdaman niya ang pagbabago ko at lagi daw akong malungkot. Kaya kailangan kong maging matatag para sa aking mga magulang. Na alam kong ilang buwan o araw ko na lang silang makakasama. Baliw man ako at nabuhay kami sa kakaibang mundo. Pero tatanawin ko pa rin utang na loob ang maginhawa naming buhay. Isang araw, kinausap ako ni Aling Ada.
Ed, ang maitutulong ko lang sa iyong ama't ina ay hindi ko hahayaang makaramdam pa sila ng sakit. Nakatakda na atakin sa puso ang iyong ama sa susunod na buwan. Pero hahayaan ko na lang na hindi siya magising. Ihanda mo ang sarili mo. Pag hindi na nagising ang itay mo, huwag ka nang malungkot. Payapa na siyang mamahinga sa kabilang mundo. Naunawaan ko, Aling Ada. Salamat po. Hanggang doon na lang ang buhay ng itay mo. Matanda na sila at ayaw kong dalhin mo pa sila sa ospital. Hindi bathala ang mga doktor nyo. Hindi makakadagdag ng buhay ang mga gamot. Pag oras na ninyo, wala nang magagawa pa ang inyong mga doktor. Lumipas ang isang buwan. Nangyari na nga ang dapat mangyari. Ed, hindi na humihinga ang iyong ama. Tanggap ko na masaya na ako, Ed. Hihintayin ako ng ama mo sa kanilang mundo. Alam ko, maganda na ang katayuan mo. Ang mga kapatid mo ha, ang mga pamangkin. Bahala ka na sa kanila. Inay, hindi mo pa oras. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Nakatala na ang buhay ng itay na hanggang ngayon na lang talaga. Kanya-kanya lamang tayo ng oras, inay. Kaya huwag ka nang malungkot. Makakasama mo pa ang mga apo mo. Nailibing ng payapa ang itay. At halata ko sa inay. Natanggap na niya ang nangyayari. Siguro napaliwanagan na rin siya ng kanyang kaibigang si Aling Ada. Maganda ang kabaong ng itay. Mamahalin ito. Inubutan kami ng mga orso ng malaking halaga. Alay daw niya iyon sa kanyang kaibigan. Nagtaka man ang kapatid ko. Ang sinabi ko na lang, ipon iyon ng itay. At talagang pinaghandaan niya ang oras na iyon. Malungkot dahil hindi ko na natatanaw ang itay pag nagpapastol ng kanyang alagang hayop. Habang nagagapas kami ng palay at naaalala ko ang aming hirap ng buhay noon. Sabi nga ni Mang Orson, kailangang tanggapin namin na ang buhay, hiram lang natin sa Diyos. Umidad na ako at 50 anyos na rin. May nararamdaman na rin ako sa aking katawan. At ilang taon na lang, senior citizen na ako. Dalagita na ang aking nag-iisang anak. At lagi kong pakiusap kay Aling Ada. Nabigyan ako ng babala. Pag may pangyayaring hindi maganda sa mag-ina ko sa bayan. Nakangiti naman si Aling Ada sa akin. Dahil wala daw siyang nakikitang masamang mangyayari sa anak at asawa ko. At ang inay ko daw ay matagal pa ang buhay at makakasama pa namin ng matagal. Kay sarap ng buhay namin noon. Oo, at nakaranas kami noon ng mahirap na buhay. Halos walang bigas na makain. Pero nang dumating sa buhay namin, ang mag-asawang elemento o taong engkanto, tawag nga ng mga tao. Naging payapa at masagana na ang pamumuhay namin. Sinong mag-aakala na may ganitong pangyayari sa buhay ng tao? Alam ko sa mga nakikinig ngayon, iisipin na baka imahinasyon lamang namin ito. Pero hindi na mahalaga ayon, Sir Casper. Dahil kami lamang ang makakapagsabi ng katotohanan. Alam naming walang taong maniniwala. Pero tandaan nyo, may mga hiwaga sa buhay natin na hinahayaan lamang nating mangyari. Dahil mas mahalaga sa atin ang salapi at kasiyahan at mga bagong kagamitan na sa kabayanan lamang natin makakamtan at wala sa kabundukan. Pero pustahan tayo. Ilan sa inyo ay gustong-gustong manirahan sa bundok o makarating?
Ngayon, ang ina ay masayang nakikipagkwentuhan na lang sa kanyang kaibigan. Sa edad na 80 anyos, ang kanyang lakas at ang mahabang lakarin para marating ang bahay ni Namang Orson ay parang laro lamang sa kanya. Sabi nga ng aming mga kamag-anak, paano nakakaya ng inay mag-ani ng gulay at magtanim gayong maedad na ito? Natatawa na lang kami ng inay at sinasabi ng inay na may anting-anting siya. Alam namin na ang aming mga kaanak na mabiro ang inay noon pa man. Ngayong Kwaresma, kagaya nating mga tao, ang mga elemento ay tahimik sa kabundukan at ninanamnam ang katahimikan ng paligid. May iba sa kanila ay naghihintay ng mutya o nagbabantay. Sa tagal na daw nila sa mundo ng mga tao, alam daw nila ang lumang kwento at sila daw ay nakikiramay sa araw ng Kwaresma. Kaya masasabi kong mabuting nilalang ang lahi ni na Aling Ada. Patuloy lang ang buhay namin dito sa bundok at dahan-dahan kong ipinapaliwanag sa aking anak na may mga nilalalang sa kabundukan na dapat naming igalang. Wala namang magmamana ng aming lupain, kundi ako lamang. Dito na ako tatanda at ang dalawa ko namang kapatid ay maganda na ang kabuhayan at wala na silang interes pa sa aming lupain dito. Ang aking asawa naman ay sa oras na magkapamilya na ang aming anak, magsasama na kami dito sa bukid at pipilitin kong maunawaan niya ang lahat ng bagay. Igalang po sana ninyo ang bawat pangyayari. Buhay na saksi po ako sa hiwaga ng buhay at sana igalang naman natin ang mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Wakas. Wakas ng kwento hanggang sa muli.